Magandang araw mga bata! Narito na naman po tayo ngayon upang pag-usapan ang isang napakahalagang aralin sa Filipino na ginagamit natin sa pang-araw-araw na komunikasyon. At ito ang pang-abay. Na pag-usapan na natin ito dati at sa mga nag-attend sa Google Meet natin ay na-explain ko na ito, pero sa mga hindi pa ay maaari ninyong panoorin ito ng paulit-ulit upang maintindihan ninyo ang ating aralin. Okay, so eto na. Ang pang-abay ay may dalawang kahulugan. So, pwedeng ang pang-abay ay ang pang-struktural at ang pang-abay naman ay pwedeng pansematika. At may dalawang uri din ng pang-abay. Ang pang-abay na kataga o ingletic at ang pang-abay na salita o parirala. At ang salita o parirala ay naaayon or nauuri sa iba't ibang sangay. Ito ang pamanahon, panlunan, pamamaraan, pang-agam, kondisyonal, panang-ayon, pananggi, o kung sumasang-ayon ka, tumatanggi ka rin. Panggaano, kosatibo, benepaktibo, at pangkaukulan. So, unahin muna natin dito sa kahulugang pang-estruktural. Okay? Ang ibig sabihin ay, ang pang-abay ay nakikilala dahil sa kasama sa pandiwa, pang-uri o isa pang pang-abay na bumubuo ng parirala. Ano nga ba ang pandiwa? Lagi nating naririnig ito. Ano nga ba ang pandiwa? Sa Ingles, ang katumbas nito ay verb. Okay, verb. Naintindihan ba? Verb. Ano nga ba ang verb? It is an action word sa Ingles. So, kung sa Filipino, ito ay salita na tumutukoy sa aksyon. Ito ay salita na tumutukoy na may ginagawa ka. Yan po ang pang-estruktural. Tumutukoy sa pandiwa. Dito naman tayo sa pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Okay. Pang-uri. Ang ibig sabihin po ng pang-uri ay ang tinutukoy niya ang uri mo. Ibig sabihin, kapag pang-uri, ito ay ang salitang tumutukoy. Ito ay adjective sa English. Ang adjective sa English, kapag Tagalog naman, ito yung salitang nagbibigay kahulugan. Halimbawa, napakaganda ni Diana. Napakabait ni Carla. Napakasarap ng ice cream. Ito yung mga adjective. So, lagi nyong titignan na kapag struktural, ang titignan nyo lang ito ay yung mga pang-abay na may kasamang pandiwa o verb. Ito yung mga pang-abay na may kasamang pandiwa at ito yung may mga kasamang pandiwa at adjective o pang-uri. Okay. Example ng pandiwa, tumalon, tatalon, tumatalon. Kung example naman ng pang-uri, napakaganda. Sobrang ganda. Okay? Yun, yung mga pang-uri natin. Yan po ang struktural. Kapag sinabi naman nating pansemantika, ang ibig sabihin niyan ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o sa iba pang pang-abay. Ito, nagbibigay turing. Ibig sabihin, to what extent? Gaano ba? Okay, malayang namumuhay ang mga mamayan. So, parang dinidescribe nyo o parang binibigyan niya ng kahulugan kung ano nga ba ang ginagawa ng mga mamamayan. So, malaya. We have the word malaya here. Malayang namumuhay. Okay? Malayang namumuhay ang mga mamamayan. So, yan po ang pansematika. Nagbibigay turing. Binibigyan niya ng kahulugan kung ano yung ginagawa. Okay? Kung ano yung ginagawa nila sa buhay nila. Okay? Yan. Kung ano yung pandiwa nila. Okay. Dito naman tayo sa pang-abay na kataga o ingletic. Ano nga ba yung mga pang-abay na kataga o ingletic? Ito yung mga katagang sumusunod sa unang salita ng kayariang kinabibilangan. Halimbawa, okay, ba,
man, muna, nga, yata, daw, din, lamang, raw, rin, lang, naman, na, pala, tuloy, kaya pa, sana. Okay, ito yung mga, okay, yung mga kataga na ginagamit natin sa Englitic. Okay, halimbawa, tuloy pa ba? Okay. O kaya naman, teka muna. Alright? Kaya, oo daw. O kaya, ako'y isang ordinaryong tao lamang. Okay? Oo naman. Okay? Kaya naman pala. Okay? So, yon ang mga kataga natin. Kapag pang-abay na salita o parirala naman, unti-untihin natin, umpisahan natin sa pamanahon. Okay, from the word pamanahon, saan ito naaayon? Sa panahon. Okay, kung kailan, okay, kung kailan naganap o magaganap ang kilos o taglay ng pandiwa. O, to. Ito ay naaayon sa may pananda at walang pananda o dalas ng pagganap. Okay, umpisahan natin dito sa may pananda. Okay, nang, sa, noong, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang. Okay, ito, kailan ka bang pumasok, kailangan ka bang pumasok ng araw-araw. So, anong pananda mo? Ng araw-araw. Ito pa. Kailangan ba na, okay, wait lang. Tignan natin dito sa, anong gusto nyong example? Ito, noong. Kailan ba noong huli tayong nagkita? Okay, noong. Ito naman, kung. Papasok ako kung lumubog na ang araw. Okay? Tuwing. Ako ay magsisimba tuwing Sabado. So nakikita mo na, may mga pananda ka na kung kailan mangyayari ang isang bagay. O kung kailan magaganap o kung kailan naganap. Okay? Ito naman sa walang pananda. Okay. Kahapon, kanina, ngayon, bukas, sandali at iba pa. So manonood kami bukas ng pambansang pagtatanghal. So, kailan? Bukas. May pananda ba siya? Sinasabi niyo ba kung kailan tuwing siya manonood? Hindi, di ba? Bukas. Okay. Halimbawa, kahapon. Kumain kami sa Jollibee kahapon. Okay. Magmi-milk tea kami ngayon. Okay. Yan. Ayan. So, yan pa yung mga halimbawa ng pamanahon, pang-abay na pamanahon na walang pananda. Ito naman yung dalas ng pagganap. Araw-araw, taon-taon, oras-oras at iba pa. Dinidilig araw-araw ng masipag na hardinero ang malawak na damuhan sa paaralan. Okay. Dinidilig araw-araw. Okay. Kapag sinabi nating araw-araw, yan po yung dalas. Gaano ba kadalas diligan? Araw-araw. Taon-taon naming ipinagdiriwang ang kaarawan ng aming lolo. Okay, taon-taon. Oras-oras kong tinitignan kung may text na ba ang aking nanay. Yan. So, gaano kadalas? Taon-taon, araw-araw, oras-oras. Okay. Yan po ang halimbawa ng pang-abay na pamanahon na nagbibigay yung pang-abay na pamanahon na nagbibigay ng dalas ng paggawa. Okay. Ngayong napag-usapan na natin ang pamanahon, ay atin naman pag-usapan ang panlunan. Ang pang-abay na salita o parirala dito tayo sa panlunan. Kapag sinabi nating panlulan, ay nasasangay din siya. Ito'y tumutukoy sa puok na pinangyarihan o pangyayarihan ng kilos ng pandiwa. Kay o kina. Ito yung mga kapag kasunod ng pantanging pangalan ng tao
Okay, kapag sinabi nating pangalan ng tao, lagi niyong tatandaan kapag pangalan ng tao, ay sorry. Okay, kapag pangalan ng tao, lagi siyang may kasunod na pangalan. Okay, kapag sinabi natin Kai o Kina, pasensya, lagi siyang may kasunod na pangalan ng tao. Tignan natin ang Kai o Kina. Kai plus pangalan ng pantanging ngalan ng tao. Tumawag siya kay Feli upang ipagbigay alam ang nangyari. O kailan mo ba gagamitin ang kay? Kay ang gagamitin mo kapag pangalang pantangi. Okay? Tumawag siya kay Feli upang ipagbigay alam ang nangyari. Kapag Kina naman, pangalang pantangi din, ngunit nagpaluto ako kina Aling Inga. Parang sinasabi niya na mas madami. Kapag kay Feli kasi, nag-iisang tao lang siya. Okay? Nag-iisang tao lang siya. Ngunit kapag sinabi niyang Kina, pwedeng sabihin na grupo, na pwedeng nakagrupo. Kina Aling Inga, ibig sabihin doon sa bahay ni na Aling Inga o sa pamilya ni Aling Inga ng masarap na cake para sa iyong kaarawan. Okay? Kapag, halimbawa, sinabi ko na kay Maria ang totoo. Kapag Kina naman, doon ako kumain kina. Okay? Kumain ako kina Diana ng pansit. Okay? Yan po ang ibig sabihin o ang halimbawa ng kay o kina. Ito naman tayo. Kapag sa, ibig sabihin may kasunod na pangalang pambalana. O ano nga ba tong pantangi pambalana? Kapag sinabi mong pantangi, ibig sabihin this is a proper noun. Okay, proper noun. Kapag sinabi mong pambalana, ito naman ay ang common noun. O sana naaalala nyo pa yan. Kapag sinabi nating sa, to, sa plus pangalang pambalana. Masarap na ulam ang tinitinda sa kantina. Okay? Itinitinda saan? Sa kantina. Okay? Pangalang pambalana. May pangalan ba yung kantin? Wala. Tama. Next. Sa plus pangalang pantangi na di ngalan ng tao. Okay. So, pangalan ng, basta hindi tao ha, basta hindi tao, pwedeng lugar, or, okay, pwedeng lugar, pwedeng puo, pwedeng pangyayari. Maraming nagsasaliksik sa UP, sa Ateneo, at sa PNC tungkol sa wika. Okay. Saan ba tong UP? Pangalang pantangi, ngunit hindi siya pangalan ng tao. Ano ba tong pangalan na to? Pangalan siya ng lugar. Pangalan siya ng eskwelahan. Ateneo, pangalan ba ng tao? Hindi po. Pangalan din siya ng lugar. At PNC, pangalan siya ng lugar din. Okay? Ito naman, sa plus panghalip na panao. Okay, panghalip na panao. Ibig sabihin, ninawagan sa amin na ang mga nasalanta ng bagyo. Sa amin. Ano ba yung amin? Panghalip po yan. Panghalip panao. Ninawagan sa akin, sa iyo, sa kanya. Okay? Ang mga kailangang gawin upang bumoto ngayong halalan. Okay? So, yan po ang panghalip panao. Ito naman, panghalip pamatlig. Ano nga ba tong panghalip pamatlig? Nagluto sa ganito ang kanyang ina. Panghalip pamatlig yan. Nagluto sa ganito ang kanyang ina. Next, maaring sundan ng pariralang posisyonal na pangalan at nang. Okay? Nakita ko ang hinaharap mo sa likod ng kabinet. Okay. Nakita ko ang hinaharap mo sa likod ng kabinet. O kaya naman pwede mong sabihin, nakita ko ang cellphone mo sa harap ng TV. Okay, positional yan. Asan ba yung cellphone mo? Sa harap ng TV. Sa mesa, okay?
ng computer. Ayan. So, positional yung mga yan. Okay? So, yan po ang pang-abay na panlunan. Atin namang puntahan ang pang-abay na salita o parirala at ang uri nito ay pamamaraan. Okay, from the word pamamaraan, nagbibigay ito ng paraan. Ito ay naglalarawan kung paano. The word is paano naganap o magaganap ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa o ng isang kayariang hango sa pandiwa. Halimbawa, okay, panandang ng. Halimbawa, kinamayan niya ako ng mahigpit. What extent? Okay, ng mahigpit. Gaano ba siya kinamayan ng mahigpit? Okay, at ang panandang na at ng. Bakit siya umalis na umiiyak? Tumawa siyang parang sira na ang isip. Okay, tumawa siya ng, sabi niya dapat dito, parang sira na ang isip. So, kailan mo ba gagamitin ang ng at ng? O, di ba, ng, right? Ano nga ba ang wastong gamit ng ng at ng? Kapag sinabi po nating ng, ibig sabihin, sinasagot nito ang tanong na paano. Ibig sabihin, sinasagot ito ang tanong na paano. Okay. Paano tumakbo si Ben? Tumakbo si Ben ng matulin. Okay. N-A-N-G. Ng matulin. Paano nga ba siya tumakbo? Matulin. Sa halimbawa natin, paano ba siya kinamayan? Mahigpit. Okay. Tumakbo si Ben ng nakapikit. Tumakbo si Ben ng walang tsinelas. Okay, ginagamit din natin ang ng, N-A-N-G, kapag umuulit ang kilos. Tayo ka ng tayo. Sayaw ka ng sayaw. Kain ka ng kain. Okay, inuulit mo lang yung kilos. Kapag sinasagot naman ang tanong na gaano, gaano kalaki ang itinaban ni Ben? Ay, taba. Gaano kalaki? Tumaba si Ben ng bahagya. Okay. Gaano siya katagal nakulong? Nakulong siya ng 1 taon. Gaano kalayo ang kanyang nilakad? Naglakad siya ng 1 kilometro. Okay. Kapag wastong gamit naman ng NG. Wastong gamit ng NG. Kapag sinasagot mo ang tanong na ano ang kinain ni Ben? Si Ben ay kumain ng patatas. Okay? Kapag pagmamay-ari naman o possession, mahilig siyang kumain ng talbos ng kamote. Kaninong talbos? Kamote. Okay? Kinuha niya ang cellphone ng kanyang kaibigan. Kaninong cellphone? Ng kanyang kaibigan. Kabarkada ko ang apo ng lolo ng tita ng kaklase ko. Okay? So, nakikita mo kaninong lolo, kaninong tita, kaninong kaklase ko. Okay? Naintindihan nyo ba ang ibig sabihin or ang wastong gamit ng N-A-N-G at ng? Okay. So, sana naintindihan po nyo yon. Right? Next po. Punta naman tayo doon sa pang-agam. Nagbabadya ng di katiyakan sa pagganap ng kilos ng pandiwa. Marahil, siguro, tila, baka at iba pa. Marami na marahil ang nakabalita tungkol sa desisyon ng Sandigan Bayan. Okay? Parang hindi ka sigurado. Parang nagbabadya ka ng hindi ka tiyak. Ganon. Siguro marahil na. Ay siguro nakita na niya ang aking sekreto. Nalaman na niya ang aking sekreto. Baka nga bukas wala na tayong klase. Kasi may pandemya. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng pang-abay na pang-agam. Okay? Ito naman, conditional.
Kapag sinabi po nating pang-abay na kondisyonal, nasasaad ng kondisyon para maganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Kung, kapag, o pag at pagka. Luluwag ang ekonomiya ng bansa kapag nakapagtatag ng maraming industriya dito sa atin. Magkakaroon ng face-to-face classes kapag lahat ay bakunado at wala ng new cases ng COVID. Okay? Wala ng bagong kaso ng COVID. Magkakaroon kayo ng libreng tablet mula sa gobyerno kapag nag-aral kayo ng mabuti. Okay? Kung naman tayo. Kung mag-aaral ka ng mabuti, ibibilhan kita ng iPad. Sana all. Okay. Kung mabait kang bata, pupunta tayo sa Enchanted Kingdom. Okay? Yun po, may kondisyon. Conditional kasi. Alright? Next tayo, panang-ayon. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka naman dito. Nagsasaad ng pagsang-ayon. Opo, oo, tunay, talaga at iba pa. Halimbawa, oo, asahan mo ang aking pagtulong. Okay? Conditional. Dito naman tayo sa pananggi. Hindi. Okay? Nagsasaad ka ng pananggi, pagtanggi. Ibig sabihin, hindi, ayaw. Hindi pa lubusang nagagamot ang sakit na cancer. O, halimbawa, hindi ko alam kung pupunta ako bukas. Ayaw kong sumama sa inyo. Okay? Tumatanggi ka. Intindihan? Next po tayo. Pampanukan. Panggaano o pampanukan. Okay. Nagsasaad ng timbang o sukat. Tumaba ako ng 5 libra. Take note, kapag panggaano, ibig sabihin, nagbibigay talaga siya ng sukat. Nagbibigay siya ng eksaktong sukat. Hindi pwede yung ilang bahagya. Naintindihan? Kapag ilang bahagya na yon, ibang pang-abay ulit yon. Okay? Tumaba ako ng 5 libra. Tumagal ng 4 na oras ang operasyon niya. Okay? Yan po ang pampanukan. Kapag sinabi natin causatibo, from the word causative, ibig sabihin, nagbibigay ito ng dahilan. Pagganap ng kilos ng panggawa. Dahil sa, sanhi ng, bunga ng. Okay. Nagkasakit si Bianing dahil sa pagpapabaya sa katawan. Siya ay na-diagnose ng may cancer dahil sa inom siya ng alak. Siya ay nagkaroon ng asthma dahil sa lagi siyang humihit-hit ng sigarilyo. Okay? So, yun po ang sanhi niya. Ito, benepaktibo. Okay? Nagsasad ng benepisyo para sa isang tao dahil sa pagganap sa kilos ng pandiwa o ng layunin na kilos ng pandiwa. Para sa mag-aros kaldo ka para sa may sakit. Okay? Ano ba yung benepisyo ng aros kaldo sa may sakit? Parang kapag kasi nakainom ka ng mainit o kaya nakakain ka ng mainit, parang gumaganda ang pakiramdam mo. Tama ba? Okay. Pangkaukulan naman. So, ito na nagsasaad ng pang-uukol. Tungkol, hinggil, o ukol. Nagplano kami tungkol sa gagawin nating pagdiriwang. Okay, isa pang halimbawa. Bumili ako ng itlog dahil gusto kong maghanda tungkol, kaya hinggil sa kanyang request. Ano ba yung request? Hinggil sa kanyang hiling. Okay, yan po ang pangkaukulan. Ayan. So, maraming salamat, at kung may tanong kayo, mag-PM o lang kayo, mag-text lang kayo, at open naman po ang aking Facebook para sagutin ang inyong katanungan. Bye!